Good morning. Isang araw, may isang ulila na batang lansangan na iniwan sa ampunan. Maraming bata sa silid. Mga bata na kung saan may kanya-kanyang kasaysayan, kalungkutan, kahirapan, karanasan ng kanilang buhay. Dumating ang isang at naghahanap sila ng kanilang aampunin. Habang naglalakad, umiikot sa mga silid, tinignan nila ang bawat bata. Ngunit bago pa lamang sila magpunta ng ampunan, sa bahay pa lamang, sila mag-asawa ay napagdesisyonan nila kung sino ang kanilang aampunin. Kinilala nila ang pangalan, ang ugali. Alam na nila kanong itsura at kwento ng batang kanilang aampunin. Dumating sila upang kanila itong kunin. Hindi upang doon pa lamang ay sa ampunan. At nung sila ay maglakad, nakita nila bata. Nilapitan ng mag-asawa. At ang dalawa'y lumuhod sa harapan ng bata at yanakap ang bata. At ang sabi ng dalawa, anak, umuwi na tayo sa bahay. Ganito ang pagkapili ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinili base sa ating itsura. Hindi tayo pinili base sa ating kakayanan, sa ating kabutihan o anumang galing natin sa ating sarili. Dahil bago pa lamang tayo ipinanganak, bago pa nilikha ang mundo, kilala ka na ng Diyos. Tayo'y kanyang pinili kay Kristo. Hindi dahil sa ating nagagawa, hindi sa ating pagiging mabuti o pagiging relihiyoso. So ang desisyon ng Diyos ay hindi batay sa ating gawa, sa ating pagsisikap, sa ating pagiging makadiyos, kundi dahil sa kanyang pag-ibig at sa kanyang layunin. Yan po ang ating paksa ngayong umaga, ang pagpili ng Diyos sa atin. Pinili tayo mula sa walang hanggan. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Ephesians chapter 1, verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ito ang salita ng Panginoon, pinili mula sa walang hanggan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang kaligtasan ay sa Diyos lamang at wala sa anumang kakayanan at pagsisikap ng tao. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umaga sapagkat napakalaya po ng inyong banal na kasulatan na ito po'y mabuksan upang aming alamin, tunghayan ang iyo pong dakilang pag-ibig sa amin na iyo pong mga tinawag. Salamat po, Ama, na ang kaligtasan ay nasa iyong kapangyarihan, kamay at kalooban lamang at hindi po sa tao. Sapagkat kung sa tao, tiyak kami po ay mapapahamak lamang. Kaya salamat po, Ama, ngayong umaga sa banal na Espiritu na patuloy na magbibigay sa amin ng unawa tungkol po sa kalagahan po ng kaligtasan ayon po sa itinuturo ng inyong banal na kasulatan. Samahan niyo kami
tulungan niyo kami. Huwag niyo kaming iwan sa sarili naming kakayanan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam natin itong Ephesians ay sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. At kanyang isinulat ito upang ipakita ang malawak na plano ng Diyos pagdating po sa pagliligtas ng kanyang mga hinirang. Sa mga naunang talata ng Ephesians chapter 1, inilahad ni Pablo ang spiritual blessings sa mga believer. Ipinaalala niya, tulad sa atin ngayon, ang banal na kasulatan ay upang alalahanan natin kung ano ang dakilang gawa ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. At isa na rito ang doktrina ng election o ang pagpili. Election o pagpili sa kaligtasan. Ang pagpili ng Diyos sa mga tao tungkol sa kaligtasan ay hindi sa anumang kabutihan o katangian ng isang tao, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya lamang. So wala pong bahagi ang tao pagdating sa kaligtasan. Pero alam natin sa buong mundo ngayon, ang itinuturo po ng relihiyon, nasa tao ang pagsisikap. Kaya napakatigas ng puso at isipan ng mga tao na dalhin sila sa katotohanan sa Diyos kung paano magligtas ang Diyos, sapagkat iniisip nila, pinanghawakan nila na nasa tao ang pagsisikap ng kaligtasan. Ngunit ang banal na kasulatan, ang Biblia, ay naglalahad sa atin ng dakilang plano at kaligtasang kaloob ng Diyos. So, dito po makikita natin, posible ang tao maging banal hanggat hindi mo na siya naligtas. At hindi siya pwedeng maligtas hanggat hindi mo na siya pinili ng Diyos, sapagkat nasa Diyos ang lahat po ng kailangan sa kaligtasan. Kaya ang layunin po natin sa mensahe ngayon ay upang ipakita ang kahulugan ng eleksyon o pagpili sa kaligtasan ayon sa Biblia, hindi ayon sa relihiyon, hindi ayon sa kalooban at katalinuhan ng tao. Ito po ang layunin natin upang linawin ito, na ito'y bunga ng biyaya at kalooban ng Diyos lamang ang ating kaligtasan. At isang layunin pa rito upang hikayatin tayong lahat ng mananampalataya na magpasalamat at mamuhay ng may kabanalan, sapagkat Diyos ang gumawa at pinagmulan ng ating kaligtasan. So bilang tugon, ito po ang dapat natin gawin everyday, bawat araw. Kung naunawaan natin ang ating faith, nakita niyo yung faith natin, pinag-aralan natin, ng buong kaligtasan natin, kaiba yung nanampalataya ka kay Jesus, etong pananampalataya mo sa iglesia, pero ano yung sinasampalatayanan mo? The faith, yung nilalaman, ito yung order of salvation. Ano nga yun? Nahinga natin. Number 1 is election. Pangalawa is calling. Pangatlo ay regeneration. Anong taglay ng regeneration? Repentance and faith. Sa repentance, anong kasunod? Conversion. Hindi ka pwedeng ma-convert kung walang repentance. Conversion. Sunod, no? Pang-apat. Panlima, justification. Hindi ka ma-justify kung walang faith. Kaya nga tayo ay justified by faith alone. Mula sa regeneration, repentance, and faith equals conversion and justification. Okay? So yun yung panglima. Pang-anim, dahil ikay na-justify, adoption. Ikaw ay ginawang anak. Pampito, sanctification. So sanctification, dalawang taglay, definitive or positional, and progressive sanctification. Ngayon, once na ikaw ay nasa sanctification, you have to persevere unto the end. Then, darating tayo sa pinaka-final, ating salvation is glorification. So, hindi ka pwedeng magpakabanal hanggat hindi ka muna na-adapt as a child.
At hindi ka ma-adapt kung hindi ka muna ginustify, na-convert. At hindi ka pwedeng ma-convert at ikaw ay ma-justify kung walang regeneration or conversion. Then, hindi ka pwedeng ma-regenerate kung hindi ka naipanganak na muli. At hindi ka pwedeng ipanganak na muli kung hindi ka tinawag. At hindi ka pwedeng tawagin kung hindi ka napili ng Diyos. Kailan ka pinili? Before the foundation of the world. Kaya ang ating salvation, the true salvation, walang bahagi ang tao, kundi lahat ay gawa ng Diyos from the start to the end. Kaya wala tayong pagmamalaki at walang relihiyon ring magmalaki sapagkat ang kaligtasan ay tanging gawa lamang ng Diyos. At yun po yung katotohanang inihayag sa atin ng Diyos sa kanyang salita. Only the truth can set us free. Kaya maraming mga naniniwalang Christians pero hindi sila namumuhay sa katotohanan. Ngayong umaga sa ating pong pag-aaral about election o pagpili, tatlong katotohanan na dapat nating maunawaan sa paksang ito ng pagpili ng Diyos sa kaligtasan. Dito lang po sa ating talata, verse 4 ng Ephesians, unang-una, ang pagpili ay una sa lahat ng mga bagay. Ano nga po? Ang pagpili, election, ay una sa lahat ng bagay. Wala pang bagay. Ang nanatili ay Diyos lamang from eternity. Wala pang bagay. Ginanap na ng Diyos. Ginanap ng Diyos ang election o ang pagpili ng mga taong mapupunta sa kaligtasan. Basahin natin Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sabi ni Paul, so kasama siya sa pinili at kayo na ngayon na nandirito, sa Kanya, kanino? Kay Kristo. Ang sabi po doon, ayon sa pagkapili ng Diyos Ama niya sa atin, sa Kanya, kay Jesus Christ. Bago pa itinatag ang sanlibutan, wala pang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Bago pa itatag ang sanlibutan, pinili na ng Diyos ang mga taong Kanyang ililigtas. Ang tanong, unfair ang God na meron siyang pinili tungo sa kaligtasan at meron siyang pinili patungo sa impyerno. Sangayon ba kayo ron sa sinabi ko? May pinili ang Diyos patungo sa kaligtasan, may pinili ang Diyos patungo sa impyerno? Sangayon kayo? Hindi. Wala pong pinili ang Diyos patungo sa impyerno. Bakit po? Sino makakasagot? Lahat ng tao patungong impyerno. For all have sinned and fall short to the glory of God. But by the grace of God, but by His love, pumili ang Diyos ng mga tao doon pa lamang sa eternity past. Okay? So ang Diyos ay gracious, hindi siya unfair. Sapagkat iwan tayo sa ating likas na kalagayan, lahat patungong impyerno eh. Pero pasalamat tayo sapagkat may pinili siya bago pa lamang mapunta ang tao sa impyerno lahat. At kasama ka ron sa pinili. Naniniwala ka ba? Dahil kung hindi ka pinili, wala ka rin dito. Sapagkat tanging tupa ng Diyos ang nakakarinig ng kanyang tinig. Di ba? Saan yun? John chapter 10, verse 27-28. Ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig at sila'y sumusunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At sino man ay walang makakaagaw sa kamay ng aking Ama, sapagkat ako at ang Ama ay isa. Pareho tayong nasa loob ng kamay ng Ama at ng
anak, kaya walang makakaaga. So, yun po, hindi po totoo na may pinili ang Diyos sa kaligtasan at may pinili sa kapahamakan. Kundi ang Diyos ay mabiyayang pinili niya ang mga tao sa kaligtasan sapagkat lahat ng tao patungo sa kapahamakan. So, ito pong pagpili ay hindi po reaksyon ng Diyos sa mga gawa ng tao. Hindi siya tumitingin ang Diyos from eternity past to the future kung sino yung taong sasampalataya sa Kanya. Hindi yun ang tinitignan ng Diyos. Kundi, ang Kanyang titignan ay yung Kanyang pinili na before the foundation of the world. Kaya ang pagpili po ay hindi reaksyon ng Diyos sa gawa ng tao, kundi ayon sa walang hanggang layunin ng Diyos. Nakita nyo, napakadakil ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, bago pa man tayo ipanganak o makagawa ng anuman, pinili na tayo ng Diyos kay Kristo. Apart from Christ, we are nothing. Marami pong relihiyon ngayon, isinasatabi nila si Kristo. Dahil ang kaligtasan nila ay ang Ama lamang. Ang kanilang Savior is the Father alone, oneness. Pero ang sabi po sa talata, pinili tayo ng Diyos kay Kristo. Hindi tayo pwedeng piliin kung wala si Kristo, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng lahat ng sumasampalataya maliban kay Kristo. Kaya hindi pwedeng mahiwalay si Kristo pagdating sa kaligtasan. Tulad po ng isang pintor. Tingko si Brother Remy, mahusay mag-drawing yan. Sabi nila, nagmana raw sa akin kasi ako yung panganay. So ako yung nakikitaan nila mag-drawing. Alam nyo ba, si Brother Remy, pag sinabi ng tatay ko, mag-drawing ka. Ng ano? Ng tao. Kung anong tao. So drawing agad yung kapatid ko. Aba, tawa ng tawa tatay ko. Bakit? Anong drawing mo, tao na dumudumi. Tawa. Anong nakikita niyo ron? Si Remy, hindi niya magagawa ang isang tao kung hindi muna nauna sa kanyang isipan. Bago niya malikha ang isang tao, nalikha na sa isipan. Buo na. Kaya mahusay ang pagkakakita natin sa isipan ng isang pintor. So ang pintor ay may lalarawan natin sa Diyos bago pa lamang lumabas tayo rito. Lahat ng bagay nasa plano ng Diyos ang kanyang pagpili. Hindi dahil sa ating pong husay o na itsura, nakita ng Diyos, uy, reliyoso ito, mabait ito, pipiliin ko. No! Nandun ka na sa isipan tulad ng pintor. Bago ka malikha, pinili ka na ng Diyos. Ganito ang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dapat tayo magpasalamat sa araw-araw. Sapagat ang kaligtasan natin ay hindi po biglang dating. Ito po'y plano. Nasa isipan, nasa puso ng Diyos. So anong pinapakita nito sa atin? Wala tayong dahilan upang magmalaki sa ating kaligtasan. Wala tayong dahilan para magmalaki. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating kagalingan, kundi sa kanyang kagandahang loob. Tayo po ay naligtas. So yun po yung una. Ang kaligtasan, ang pagpili ay una sa lahat ng bagay. Ikalawa, ang pagpili ng Diyos ay kay Kristo at para kay Kristo. Pinili tayo ng Diyos kay Kristo at para kay Kristo. Hindi tayo pinili para malaya tayong gawin kung anong gusto nating gawin. Mala tayong, ngayon ligtas na ako, pwede na ako sa ganito magpunta sa ibang lugar, pwede ko nang gawin ang lahat ng bagay nito, dahil wala na akong tatakot, ligtas na ako. Hindi po. Iniligtas ka kay Kristo para kay Kristo
lamang. Yan ang katotohanan. Hindi tayo pinili hiwalay kay Kristo because apart from Christ, we are nothing and we cannot do nothing. At higit lahat ng pagpapalang kailangan natin mula sa hininga, mula sa ating paglago, sa lahat ng ating kalamnan, ay na kay Kristo. Jesus Christ, ang sabi nga ng kasabihan, Jesus Christ is the answer. Siya lamang ang tanging kasagutan ng lahat. Siya ang ating tagapamagitan kapag tayo nagkasala. Hindi tayo patatawarin ng Diyos kung wala si Kristo sa ating buhay. Kaya tayo'y panatag na kapag tayo nakagawa ng anumang kasalanan, meron tayong kapatawaran dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So tayo po'y para bang kontratang legal. Nakakontrata tayo kay Kristo. Lahat po ng buhay natin, lahat ng kailangan natin, lahat ng paniniwala natin, lahat ng bagay ay legal tayo kay Kristo. Kay Kristo natin kailangan hanapin. Kaya dapat lang bawat nagsasabing Kristiyano, kabilang siya ni Kristo. Because apart from Christ, you are nothing. You can do nothing. Kaya napakalaga po yan maunawaan mamaya po sa membership class. After lunch. Magsisimula tayo sa membership class upang maunawaan mo ano yung kaligtasan mo at kalagahan ng pagiging kabilang kay Kristo. Kaya, apart from Christ, you are nothing and you cannot do nothing. Dapat lamang ikaw ay kabilang kay Kristo. Kilalanin siya, sambahin bilang ating tanging daan ng kaligtasan at kaligtasan. Huwag tayo magtiwala sa sarili nating katuwiran. So nakita natin na ang pagpili ng Diyos, una sa lahat ng bagay, ikalawa, kay Kristo, para kay Kristo lamang. At ikatlo, ang pagpili ng Diyos ay may sagradong layunin. Mayroong sagradong layunin. Nakita nyo, basahin natin verse 4 and 5 ng Ephesians chapter 1. Ganito po ang pagkakasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal. Tayo'y maging banal, katangi-tangi sa Diyos, ibig sabihin, at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Then verse 5, tayo'y itinalaga sa pagkukup-kup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesu-Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. So, mayroon pong sagradong layunin. Kaya pinili kay Kristo upang maging banal, walang kapintasan. At ang sabi sa verse 5, tayo po ay upang maging banal, verse 5, upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesu-Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Maging anak po upang tayo maging banal at walang kapintasan, itinalaga, predestined na sa pagkukup-kup bilang mga anak. So anong layunin? Kung bakit tayo pinili ng Diyos para kay Kristo sa kaligtasan, tayo po ay mapapabanal at tayo po ay ampunin, maging anak ng Diyos. Sapagkat tayo anak ng kapuotan dahil tayong lahat ay makasalanan. Pero dahil sa kanyang kabutihan, sa biyaya at pag-ibig, humirang siya ng mga tungo sa kaligtasan upang maging banal, walang kapintasan at maging ampun, anak ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan. Tulad ng inampon na mag-asawa. Mula sa lansangan, mula sa ampunan, siya'y nilinis. Siya'y binihisan, dinamitan ng damit pang kaharian, at binigyan ng karapatang apelyedo. Yung batang yon na walang
nagmahal, iniwan sa lansangan, marumi, marungis, inampon, na mag-asawa, binihisan at ibinigay ang kanilang apelyido sa batang ito upang maging legal na anak na mag-asawa. Ganito ang ginawa ng Diyos sa mga pinili. Sa iyo, sa atin. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. Lahat ng tumanggap dahil sumampalataya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil anak ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Jesucristo, kapatid natin si Kristo, hindi lamang tagapagligtas, Savior and Lord, but He's also our brother. Kasamang tagapagmana ng kaharian ng Diyos sapagkat taglay natin ang apelyido ng ating Panginoon. Nakita niyo gaano po kadakila ang maligtas? Tapos ito'y ating dinadala lang sa kamunduhan, sa mga kasalanan, sa mga bisyo. Para ba minamani-mani lamang natin ang pagiging Kristiyano, pagiging ligtas? Pang photoshop lamang na ako'y Kristiyano, kaya ako'y dapat tanggapin sa trabaho, ako'y mabait. Hindi po, ganun. Taglay natin ang apelyido ng Diyos, kabanal-banalan. Katangi-tangi ka, kaya nga banal ka eh. Katangi-tanging pag-aari ng Diyos para sa Diyos, kay Kristo para kay Kristo. At yan ang dakilang sagradong layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya dapat lamang nating ipagmalaki ang Diyos sa ating buhay. Hindi pang forma, hindi pang selfie ang ating pamumuhay Kristiyano, kundi pang glory, pang luwalhati sa ating Diyos. So anong pinapakita natin nito sa ating pagiging Kristiyano, mga kapatid? Mamuhay tayo sa kabanalan. Mamuhay tayo. Paguhin na natin lahat ng masasamang ugali na nasa atin. Hindi pwedeng hindi tayo mabago. Hindi pwedeng hindi mabawasan ang ating masasamang ugali. Kailangan talagang makita si Kristo. Sapagkat yun ang layunin upang tayo maging banal. Katangi-tangi sa Diyos at walang kapintasan. Hindi sinabing sinless, pero above reproach, dapat wala tayong kapintasan. Kahit tayo bumabagsak sa kasalanan, makikita sa atin ang apelyido ng Diyos pa rin sa atin. Na bagamat tayo po'y mahina bumagsak, pero makikita natin tayo tumatayo, umaamin, nagpapakumbaba. Laging maliit sa tingin ng tao, pero ikaw'y malaking tingin sa Diyos. Sapagkat natutuwa ang Diyos habang nakikita niya ang kanyang katangian na nasa iyo, na imuhay mo. Kaya dapat tayong magbago sa araw-araw. Lagi tayong nakadepende sa Diyos. Ano man kalagayan natin, ano man naramdaman natin, ano man sakit mayroon tayo, dapat tayong laging nakadepende sa Diyos. Yan po ang inampun. Yan ang pinili ng Diyos sa kanyang kaharian. So anong mga leksyon man nating baunin dito sa ating unang pag-aaral sa kaayusan ng kaligtasan, order of salvation? Unang-una, dapat nating dalhin ito sa ating buhay na ang ating kaligtasan ay nakaugat sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Tayo ay ligtas hindi dahil sa atin, sa ating kakayanan, kundi dahil sa kanyang layunin. Ang layunin ng Diyos ay sagrado, banal. Tayo maging banal, walang kapintasan sa pag-ibig ng Diyos. So kailangan nating pagsumikapan. Tungkulin natin yan, sanctification. Sapagkat sanctification, andun yung ating pagsisikap. We have to grow.
lumago tayo sa pamumuhay kabanalan. Tayo po'y nasa process ngayon, walang hanggang katapusan nito, itong sanctification natin. And we have to persevere. Magpatuloy tayo sapagkat yung po ang palatandaan na tayo po'y ligtas. Ang sabi nga sa Matthew chapter 23, 24 I think, verse 13, nang sino mang makapagtitiis hanggang wakas, siya yung ligtas. Ito yung palatandaan na tayo po'y persevere to the end. Kaya natin to sapagkat simula pa ng ating order of salvation, the election, hanggang po doon sa pangilan. Sa sanctification, preserve tayo ng God. Hindi tayo maaring mahulog sa kasalanan. Kahit na tayo mahulog sa kasalanan sa buhay na ito, pero hindi mahuhulog ang Diyos sa pag-preserve sa atin. Philippians 1:6, He who began a good works in you shall complete it. Ikukumplituhin niya ito. Ang Diyos mismo gagawa nito. So all we have to do is to persevere. Sapagkat sa ating pong pagpipersevere, hindi tayo ang gumagawa sa sarili, kundi ang Diyos naglagay ng kapasyahan, desire, at gawa upang masunod natin ang kanyang kalooban. Kailangan lang sa atin every morning ay mag-obey and magpasalamat sa kanyang biyaya na siyang gumagawa sa buhay. Ikalawa, hindi lamang na tayo ang pag-ibig natin ay nakaugat sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, ang doktrina ng pagpili ay hindi dapat maging sanhi ng yabang. Maraming Kristiyano, porke Kristiyano na yayabang, magagaling, mahuhusay, matatalino. Hindi dapat makita sa atin ang anumang yabang dahil tayo pinili ng Diyos, kundi ang makita sa atin ay dapat apelyido ng Diyos, kababaang loob. Pag-accept ng mali, pag-accept ng pagtutuwid. Walang may pagmamalaki ang pinili, kundi may pagmamalaki natin sa biyaya ng Diyos. Na pag sinabi niyong sa biyaya ng Diyos, tama ba yung sinabi mong yun? Kung alam mo ang order of salvation, kung alam mo ang pananampalataya mo, natural, mabiyaya yung sinasabi yung sa biyaya ng Diyos. Niluluwalhati mo ang Diyos sapagkat alam mo ang iyong pananampalataya. Alam mo, ikaw'y pinili, ikaw'y tinawag, ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay na-convert. Lahat yun, alam mo yun, kaya sabi mong sa biyaya ng Diyos. Pero kung bukang bibig lang natin yung by the grace of God, o sa biyaya ng Diyos, hindi mo alam yung pananampalataya mo, hindi mo alam yung order of salvation. Sapagkat sa order of salvation, lahat ng maaari mo malaman tungkol sa Diyos, nandyan lahat. Nandyan lahat. Kaya napakalaga po na ating pong maunawaan ang ating pong tayo-usan ng kaligtasan. Kaya pagka, halimbawa may kapatid tayo, kahit anong hirap ng buhay niya, may nasa lugmok siya ng karamdaman, sabihin, kumusta ka na? Sa biyaya ng Diyos. Alam mo kung ano yung pinanghawakan niyang biyaya ng Diyos. He knows God. Alam niya ang Diyos. Kasi alam niya ang kanyang panampalataya. Pero yung mga religion, sabihin ng Diyos, sabihin ng Diyos. Sa Bisaya, panamastamas man na. Kay waka kay bawas kinakutuban sa imong kaluwasan. Hindi mo alam ang pinakapuso ng iyong kaligtasan sa Diyos. Basta lang naging miyembro ka lang dahil pinagbigyan ka. No. Bago tayo magpamembro, alam mong lahat kung ano yung pinanghawakan mong pananampalataya. Kaya napakalaga pong pag-aaral natin. So yun ang una, ang kaligtasan ay nakagat sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, ang doktrin ng pagpili ay hindi dapat maging sanhi ng ating pagyayabang. Na ako'y isang Kristiyano at ako'y isang na ng isang iglesia. Dinikatlo, ang layunin ng pagpili ay kabanalan at pagsunod. Yun ang kailangan.
layunin ng pagkakapili sa atin ay kabanalan at pagsunod sa Diyos. Yung batang yun, mga kapatid na inampon ng mag-asawa, siya'y susunod sa kanilang bagong magulang. Siya'y magpapakumbaba, taglay niyang apelyido, at siya'y magpapaturo hanggang siya'y mahubog na itinatatag niyang apelyido ng kanyang bagong magulang. Ganon din tayo. Ang ating pong pagiging disciple, ang ating pagiging alagad, ay forever ito. Ito ng ating sanctification. Lalaki at babae, kailangan tayo ay maging alagad ng Panginoon. We have to obey Him every day sa ating buhay. Kaya yan po ang ikatlong ang leksyon, ang layunin ng pagpili ay kabanalan at pagsunod. Kung tunay tayong pinili ng Diyos, makikita ito sa ating pagsunod sa Kanya sa araw-araw. Makikita yung pagbabago natin. Nag-grow tayo in sanctification. We persevere unto the end. Hindi tayo nanatiling ganon ang ugali natin, ganon pa rin ang ugali natin, ganon pa rin. 30 years ka na, 20 years ka na, 10 years ka na, the same pa rin ang buhay. Hindi maaari. Sapagkat ang tunay na marka ng pagkapinili ay kabanalan at pagsusunod. Ngayon, sa pagsunod natin, kailangan natin ang kanyang salita, kailangan natin ang kanyang tinig. So, sa tuwing may pangangaral, dapat nandun tayo. Tulad ng Sunday. May umaatin, hapon lang. May umaatin, Sunday school lang. Hindi na umaatin ng morning service. Dapat isang buong linggo sapagkat yan itinakda ng Diyos sa atin. Let the Sabbath day be holy. Itangin natin sa 6 na araw, holy. Itangi, buong maghapon tayo nandyan. Dahil yan po ang tanda ng pagkapinili, pagkabanal at pagiging masunurin. Ika-4 at panghuli, ang katiyakan ng kaligtasan ay nakabatay sa katapatan ng Diyos. Yan po dito tayo nagkakamali. Pinipilit na tayo po'y maging tapat, dapat lang na tayo maging tapat, laging banal at sumusunod, pero hindi yan ang batayan ng ating kaligtasan, kundi ang batayan ng ating kaligtasan ay ang faithfulness ng Diyos. Kaya ang sabi ni Paul sa Timothy chapter 2, even though we fail, we become unfaithful to God, but God remains faithful to us. Kanino? Sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga hinirang. God is faithful. He preserves us. Kaya nga tayo'y nakakapag-persevere. Kahit na tayo nag-fail sa buhay natin, bumabagsak tayo because mayroon pa tayong remaining sin, nandito pa tayo sa mundo na makasalanan, ng daming tukso, nag-fail tayo, nag-fall tayo, but God remains faithful to us. He cannot deny us. Kaya nga, dapat hindi tayo magmalaki sa ating nagagawa na pagiging faithful, but dapat nating pagmalaki, God is faithful to me, to us. Kaya tayo nakaka-survive sa buhay na ito because God is faithful to us. So, hindi po nakabatay yung faithfulness ng Diyos sa atin, sa ating damdamin. Damdamin ko, pakiramdam. Kaya ako ligtas. Hindi po. Kundi ang ating pong pagtitiwala sa kanyang faithfulness. Siya yung humirang sa akin. Siya yung tumawag sa atin, sa akin. Siya yung nagbago ng puso ko. Siya yung nag-convert sa akin kaya ako tumalikod sa kasalanan. At siya yung nagbigay sa akin ng panampalataya, kaya ako inaring ganap ng Diyos. Siya yung nagpabanal sa akin. Lahat ang Diyos sa kanyang katapatan. Doon tayo nakadepende, hindi sa ating kakayanan. Every time may ginagawa tayo,
Laging pag-pray, Lord, huwag mo kong iwan sa sarili kong kakayanan. I am nothing. I am nothing. Kahit anong trabaho mo, kahit anong gagawin mo, laging pag-pray, Lord, huwag mo kong iwan sa aking sariling kakayanan. Dahil kung wala ka, wala akong magagawa. At ang pangako, mga kapatid, pinangawakan po ni Apostol Pablo at itinuturo ni Apostol Pablo na dapat nating taglayin everyday sa buhay natin. Philippians 1:6. Ganito ang pagkakasabi ng salita ng Diyos ayon kay San Pablo, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Nakita niyo mga kapatid? Hanggang sa araw ni Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan, sapagkat katotohanan ng inyong salita ang siyang tanging makapagpapalaya sa amin at makapagbibigay sa amin ng katiyakan sa aming buhay. Hindi po ang katotohanang tinataglay ng sanlibutan, ito'y pabago-bago. Ngunit ang salita ninyo, walang pagbabago. Kaya Panginoon, hayaan nyo, tumayo kami, manindigan kami, mamuhay kami sa iyo pong mga katotohanan, ang salita ninyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.